Isang gabi bago ang aming inaasahang kasalan, ang lalaking pinag-alayan ko ng buong pagkatao ay tahimik na pinanood akong yurakan sa gitna ng marangyang bulwagan. Ngunit hindi nila alam ang barya na itinapon nila sa aking paanan ay magiging mitsa na susunog sa buong imperyo nila, bago man lang sumapit ang bukang liwayway. Ngayon habang pinapanood ko silang nag-aagaw buhay sa takot, tanging malamig ng ngiti na lamang ang aking isasagot sa kanilang mga panalangin. Pulutin mo ang mga barya na yan, Macy. Yan lang ang tanging bagay na nababagay sa isang anak ng manggagawa mula sa Tondo. Hindi ang mga mamahaling brilyante ng mga Araneta. Napakalamig ng marble sa Grand Ballroom ng Araneta Hotel. Ngunit ang mas malamig kaysa rito ay ang biglang pagbago ng hangin sa paligid ko. Kanina lamang habang suot ko ang simpleng puting bestida na inihanda para sa aming engagement party, ang mga ngiti ng mga bisita ay tila mga bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Ngunit sa loob lamang ng isang kisap mata ang mga bulaklak na iyon ay naging mga tinik. Ang bawat pares ng mata na nakatingin sa akin ay may dalang panghahamak. Isang orange tingin na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay isang maruming bagay na napadpad sa malinis na carpet. Nanigas ang buong sistema ng aking katawan. Ang mga daliri ko na kanina ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Sebastian. Ay kusang bumitaw tila pinilipit ng isang di nakikitang kamay. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa silid ay parang naging latigo na humahampas sa aking muka. Sa paanan ko nakakalat ang daan-daang barya na sinadya talagang isaboy ng utusan ni Doña Lourdes mula sa isang velvet pouch. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, masakit sa tainga. Parang mga palakpak ng tagumpay sa gitna ng isang pampublikong pagbitay. Walang luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang tunay na matinding sakit ay hindi kailanman iniluluha sa simula. Ito ay tumatama muna bilang isang matinding pag-uga sa dibdib na nag-iiwan sa iyo na pipi at bingi sa mundong umiikot. 5 taon kong inilaan ang aking talino, ang aking profession bilang isang forensic risk consultant at ang aking buong katapatan sa pagtulong sa mga kumpanya. Ngunit para sa pamilyang ito, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at tahimik na pag-unawa ko sa kanilang mga lihim, isa lamang akong basurang pilit na ipinapasok sa kanilang aristokratikong lipunan. Bakit? Bakit ang dali para sa kanila na durugin ang pagkatao ng isang tao nang walang kalaban-laban? Sebastian, mahal mo ba talaga ako? O isa lamang akong magandang dekorasyon sa iyong perpektong buhay bago mo ipakita ang iyong tunay na kulay? Si Doña Lourdes ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol habang ang mga brilyante sa kanyang tainga ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Sa tabi niya si Sebastian ay nakayuko. Ang lalaking nangako sa akin kahapon lamang na poprotektahan niya ako laban sa mundo ay ngayon tahimik na nakatayo, ang mga kamay ay nakuyom sa gilid ng kanyang pantalon, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig upang ipagtanggol ako. Ang kanyang pananahimik ay isang kutsilyo na mas malalim pang bumaon sa aking dibdib kaysa sa mga salita ng kanyang ina. Macy, please. Intindihin mo naman si Mommy, ang pabulong at nanginginig na pakiusap ni Sebastian mula sa gilid. Ang kanyang boses ay puno ng kaduwagan habang iniiwasan ang aking mga mata. Pansamantala lang ito. Sundin mo muna sila para matapos na ito. Ang imagasalitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang alab ng pagmamahal sa aking dibdib. Para kay Sebastian, ang aking dangal ay isang simpleng abala na maaring isakripisyo para lamang sa kapayapaan ng kanilang pamilya at sa kanyang mana. Yung mga flash ng mga camera ng media sa likod ng bulwagan ay patuloy na kumikislap, kumukuha ng bawat detalye ng aking pagkawasak. Nag-aabang sa susunod kong hakbang, kung ako ba ay iiyak, magmamakaawa, o tatakbo palayo na parang isang magnanakaw na nahulihan. Toya Ludi, ang babaeng may-ari ng matutulis na labi sa pamilya, ay tumawa ng malakas sa tabi ng mesa, sinasadyang marinig ng lahat. Sabi ko na nga ba mga taga-Tondo talaga mahilig sa kumikinang na bagay pero magnanakaw pa rin ang ugali. Ang bawat tingin, ang bawat bulungan, at ang bawat ngisi sa silid na iyon ay nagsama-sama upang bumuo ng isang pader ng inhustisya. Ngunit sa gitna ng maruming palabas na ito,
Naramdaman ko ang pagbalik ng lamig at talino sa aking isip. Ang mga numerong matagal ko nang sinuri sa mga financial ledger ng Araneta Corporation ay dumaan sa aking isip na parang isang malinaw na pelikula. Ang imperyong ito ay hindi kasing tibay ng kanilang ipinagmamalaki. Eye to eye itinayo sa ibabaw ng mga peke at duguan na dokumento sa ibabaw ng ninakaw na pensyon ng mga manggagawa sa Bulacan at Tondo at higit sa lahat sa ibabaw ng pangalan ng aking yumaong ama. Dahan-dahan kong inayos ang kuwelyo ng aking damit. Huminga ako ng malalim pinuno ang aking baga ng malamig na hangin ng bulwagan at ipinag-utos sa aking mga tuhod na huwag manginig. Ang mga mata kong nakatingin kay Doña Lourdes ay nawalan na ng anumang bakas ng takot o sakit. Napalitan ito ng isang matalim na pagtitig na nagpasingkit sa mga mata ng matandang babae. Hindi ako lumuhod upang pulutin ang mga barya tulad ng gusto nila. Sa halip dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang nag-iisang barya na tumama at tumigil sa ibabaw ng aking sapatos. Tumayo ako ng tuwid ang taas ng aking ulo ay pantay sa kanilang lahat at naglakad palapit sa gitnang mesa kung saan nakalagay ang mga kristal na baso ng mamahaling alak. Marahan kong inilapag ang nag-iisang barya sa ibabaw ng kristal na mesa. Ang tunog ng metal sa salamin ay tumunog ng may kataliman sa gitna ng biglang pagtahimik ng buong bulwagan. Doña Lourdes. Sebastian ang mahina, ngunit malinaw kong wika ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nang walang pag-irog, ibinabalik ko sa inyo ang baryang ito. Tandaan ninyong mabuti ang gabing ito. Dahil bago sumikat ang araw, bukas ang bawat sentimo na ninakaw ninyo sa mga manggagawa ay babayaran ninyo. Hindi lang ng pera kundi ng mismong pangalan ng inyong pamilya. Hindi na ako lumingon pa nang talikuran ko sila. Habang naglalakad ako patungo sa malaking pintuan ng bulwagan ng mga tao ay kusa ng kalahati at nagbigay daan. Tila natatakot na madikit sa anino ng isang babaeng wala nang mawawala pa. Ang amoy and ulan sa maruming kalsada ng Tondo ang sumalubong sa akin pagkababa ko ng jeepney. Nawala ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa Makati na palitan ng pamilyar na amoy ng alimango tuyo at basang semento. Ang bawat hakbang ko sa makipot na eskinita patungo sa aming maliit na bahay ay tila may dalang mabigat na bakal sa aking mga paa. Sa kabila ng lumang pintuang gawa sa plywood, nakabukas pa rin ang maliit na dilaw na ilaw sa aming hapagkainan. Nakaupo si Ina, si Aling Rosa sa lumang silyang gawa sa ratan. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nakasandal ang ulo sa pader, ngunit agad siyang nagising nang marinig ang kaluskos ng aking pagpasok. Macy, anak na riyan ka na pala, ang matamis di at nanginginig niyang boses di ang agad na pumawi sa lamig ng aking gabi. Bakit ngayon ka lang? Bakit parang basang-basa ka? Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ko ang pagbarad ng aking lalamunan. Walang alam si Ina sa nangyari sa napakalaking hotel sa Makati. Ang alam lang niya ay may dinaluhan akong mahalagang pagtitipon kasama ang pamilya ni Sebastian. Agad siyang tumayo, inayos ang kanyang lumang duster at kinuha ang platong nakatakip sa ibabaw ng mesa. Kumain ka muna, anak. Nagprito ako ng tilapia. Ininit ko rin ang kanin para sa'yo, sabi niya, habang inilalapag ang plato sa harap ko. Nang tingnan ko ang plato, napansin ko agad na ang pinakamalaki at pinakamasarap na gitnang bahagi ng isda ang inilaan niya para sa akin, habang ang natitirang buntot at ulo ay nakalagay sa kanyang sariling plato. Ang simpleng sakripisyong ito na ginagawa niya araw-araw ay mas matindi pa sa anumang hiyas ng mga Araneta. Pilit kong isinubo ang unang kutsara ng kanin, ngunit ang bawat subo ay tila basag na salamin na sumasabit sa aking lalamunan. O bakit? Tila hindi ka makakakain? May masakit ba sa iyo, Macy? Ang nag-aalalang tanong ni Ina habang hinahawakan ang aking noo. Mabilis akong umiling at pilit nang ngumiti, iniiwas ang aking mga mata upang hindi niya makita ang panlalabo ng aking paningin. Maayos lang po ako, Nay. Napagod lang po ako sa biyahe at sa dami ng tao. Maliligo lang po ako sandali. Pumasok ako sa aming maliit na banyo. Isinara ko ang pinto at naupo sa tabi ng timba. Sa loob ng madilim na silid na iyon, kung saan tanging ang sinag ng buwan
Mula sa maliit na bintana ang nagbibigay ng liwanag, doon ko pinalaya ang lahat. Kinuha ko ang matigas na sabon na panlaba at sinimulang kuskusin ang aking balat. Kinalabit ko ang aking mga braso, ang aking leeg, at ang aking mga kamay kuskos na halos magpasugat sa aking balat sa pagnanais na tanggalin ang bawat bakas ng hawak ni Sebastian at ang amoy ng kapalaluan ng mga araneta. Kasabay ng pagbuhos ng malamig na tubig mula sa tabo, ang aking mga luha na matagal kong pinigilan ay tuluyan ng umagos. Walang ingay ang aking pag-iyak. Kinalagat ko ang aking labi hanggang sa lumasa ang dugo dahil ayaw kong marinig ni Ina ang nawawasak kong puso. Paglabas ko ng banyo, suot ang lumang basahan na damit. Na pambahay, naglakad ako patungo sa maliit na altare sa sulok ng aming kwarto. Sa ibabaw ng pader ay nakabitay ang larawan ng aking yumaong ama na si Eduardo Navarro. Isang simpleng manggagawa na may malinis na dangal, ngunit namatay sa ubo at sakit sa puso matapos siyang pagbintangang nagnakaw ng pera sa kumpanya ni Don Emilio, 10 taon na ang nakalilipas. Kinuha ko ang lumang kahoy na kahon sa ilalim ng altare. Sa loob nito ay nakatago ang lumang relo ni Itay at ang isang kupas na papel na may mga marka ng tinta, ang orihinal na layout ng bodega sa Tondo na sinubukan niyang ibunyag bago siya patahimikin. Patawad po, Itay, ang pabulong kong wika habang hinahaplos ang glass frame ng kanyang larawan. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko ngayong gabi. Hinayaan kong tapakan nila ang pangalan natin. Ngunit ipinapangako ko sa iyo ang duryang ginawa nila sa atin ay ibabalik ko sa kanila ng libu-libong beses. Habang nakatitig ako sa larawan ni Itay, biglang nagliwanag ang screen ng aking lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang mga notification mula sa social media ay hindi humihinto sa pagpasok. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang app. Ang aking muka ang eksena kung saan ako ay nakatayo sa harap ng mga baryang nakakalat sa sahig. Habang nakatitig kay Doña Lourdes ay naging pampublikong tawanan sa buong Maynila. Ang video ay may libu-libong shares na at may matinding caption. Huli sa akto ang social climber mula sa Tondo pilit na nagnakaw ng alahas sa gala ng mga araneta. Tiningnan ko ang pangalan ng account na unang nag-upload ng video. Ang username ay may nakakabit na maliit na logo ng simbahan San Lorenzo Parish Newsfeed. Ang mismong samahan ng simbahan kung saan si Tia Ludi ang nakaupong pangulo ng lupon. Kinaumagahan, hindi pa man lubos ang sumisikat ang araw sa itaas ng mga bubong na yero sa Tondo, ramdam ko na ang bigat ng panibagong bagyo. Lumabas ako ng bahay upang bumili ng mainit na pandesal at kape para kay Ina sa malapit na sari-sari store sa kanto. Ngunit sa bawat hakbang ko sa eskinita, ang mga pamilyar na mukha ng aming mga kapitbahay ay mabilis na umiiwas ng tingin habang ang ilan ay tahimik na nagbubulungan habang nakatitig sa kanilang mga telepono. Sa harap mismo ng tindahan nakaupo si Tia Ludi sa isang plastic na silya. Hawak niya ang kanyang telepono, pinalilibutan ng 3 kapitbahay habang mataas ang boses na nagtsitsismes. Sus Mario, Sep, sabi ko na nga ba sa inyo ang puno ng santol ay kailanman hindi magbubunga na umangga. Tiningnan ninyo ang video na ito, huling-huli sa akto ang anak ni Eduardo. Akala mo kung sinong malinis. Yun pala nagnanakaw ng alahas sa mismong party ng mga milyonaryo. Nang makita niya ako, hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo niyang itinaas ang kanyang boses at inayos ang kanyang panyo sa leg. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang gulat, walang pakiusap. Kinuha ko ang plastic ng pandesal sa tindera, inilapag ang eksaktong barya sa counter at nagwika ng may malamig na boses. Tia Ludi, siguraduhin ninyong matibay ang hawak ninyo sa teleponong iyan. Dahil kapag napatunayan kong kasinungalingan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ninyo, hindi simbahan ang hahawak sa kaso ninyo kundi ang korte. Pumutla ang muka ng matanda, ngunit pilit siyang tumawa ng malakas upang itago ang takot. Bago pa ako makahakbang pabalik, humarang sa aking daan si Mang Cardo, isang matandang manggagawa sa bodega ng araneta na dating kasamahan ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at pag-aalinlangan. Macy,
Totoo ba ang sinasabi sa balita? Ginagamit mo lang ba ang pangalan ng tatay mo at kaming mga dating manggagawa para makadikit sa pamilya Araneta? Masakit. Ang mapagbintangan ng mga taong itinuturing mong pamilya ay isang tiyak na saksak sa likod. Ngunit pilit kong pinatigas ang aking boses. Mang Cardo, nakilala ninyo si Itay. Kasama ninyo siyang nagpawis sa bodega. Kailanman ay hindi nagbenta ng dangalang pamilya Navarro. Bigyan ninyo ako ng kaunti pang panahon at ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na magnanakaw. Bago pa makasagot si Mang Cardo, isang itim at makintab na mamahaling SUV ang dahan-dahang pumasok sa makipot na eskinita ng Tondo. Ang sasakyang iyon ay tila isang strong hero sa aming maruming kalsada. Huminto ito sa tabi ng isang nakaparadang jeepney. Bumaba ang salamin sa gilid ng kotse at lumabas mula rito si Sebastian. Suot niya ang kanyang mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking braso upang hilahin ako palayo sa tingin ng mga tao. Macy, please, mag-usap tayo. Pumunta tayo sa loob ng kotse ang pabulong at nagmamadali niyang pakiusap. Mabilis kong itinabig ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan, Sebastian. Sabihin mo ang gusto mong sabihin dito mismo sa harap ng kalsada. Lumitaw ang takot sa mga mata ni Sebastian habang tumitingin sa paligid. Mula sa loob ng kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng tseke na may nakasulat na pirma at malaking halaga. I did this for us, Macy, pabalong na sabi ni Sebastian habang ipinapasok ang tseke sa aking kamay. Ito 1,000,000 piso. Magbagyo ka muna o mag-Cebu kasama ang nanay mo. Lumayo ka muna sa Maynila habang mainit ang usapin sa media at sa mga pulis. Kapag kumalma na ang lahat at naayos na ni Mommy ang reputation ng kumpanya, maayos din natin ito. Tinitigan ko ang piraso ng papel sa aking kamay. 1,000,000 piso. 1,000,000 piso kapalit ng aking pananahimik, ng aking dangal at ng alaala ng aking ama. Tiningnan ko si Sebastian sa kanyang mga mata, ang lalaking minsan kong inakalang magiging katuwang ko sa buhay. Dahan-dahan kong hinawakan ang dalawang dulo ng tseke. Sa harap ng kanyang nagulat na mga mata, pinunit ko ito sa gitna. Pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel. At saka ko ito isinaboy sa kanyang mukha. Tandaan mo ito, Sebastian, ang malamig kong wika habang ang mga piraso ng papel ay pumapaitaas sa hangin ng Tondo. Ang dangal ko at ang pangalan ng tatay ko ay hindi nabibili ng 1,000,000 piso ng pamilya mo. Nawala ng pasensya si Sebastian. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang balikat at sumigaw sa gitna ng kanyang frustration. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Macy? Ginagawa ko ito para protektahan ka, sabi ni Tito Emilio kapag hindi ka lumayo sa Maynila. Ngayon din ipaparade ng pulis ang bahay niyo dahil may nakalap silang ebidensya laban sa iyo. Pagkatapos ng aming sagutan ni Sebastian, hindi na ako bumalik sa aming bahay. Alam kong ang mga salita ni Sebastian tungkol sa banta ni Don Emilio ay hindi fake news lamang. Ang mga lobo ay hindi tumitigil sa pagkagat kapag naramdaman nilang nasusukol na sila. Kinuha ko ang aking lumang bag at sumakay ng jeepney patungo sa maliit at gipit na opisina ng pampublikong abogado sa Quiapo. Sa loob ng silid na puno ng matataas na bunton ng mga papel at lumang libro ng batas, nakatayo si Attorney Clarissa Rosales. Nakasuot siya ng itim na blazer, hawak ang isang baso ng malamig na kape. At may matalim na tingin na tila sinusuri ang bawat anggulo ng aking pagkatao. Unbelievable ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi habang inilalapag ang baso sa mesa. Akala ko talaga ay sumakay ka na ng bus patungong probinsya pagkatapos ng pampublikong pagbitay sa'yo sa gala ng mga Araneta. Umupo ako sa tapat ng kanyang mesa nang walang paanyaya. Hinayos ko ang aking postura at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Bilang isang forensic risk consultant, ang trabaho ko ay hindi lamang magbasa ng mga numero kundi magbasa ng tao. At sa mga mata ni Clarissa, hindi ko nakikita ang awa ng isang pampublikong abogado. Nakikita ko ang apoy ng isang taong may sariling matinding galit sa pamilya Araneta.
Alam kong hindi ka pumasok sa kasong ito para lang sa kawanggawa o para sa libreng tulong legal. Attorney Rosales ang malamig kong wika. Direktang magsalita tayo. Ano ang totoong kailangan mo kay Don Emilio na tigilan si Clarissa? Isang mabilis at moronic na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi bago siya sumandal sa kanyang silya. Law school didn't teach me how to deal with women who can read minds. Macy, sabi niya habang binubuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa totoo lang tama ka, hindi ako banal. Si Don Emilio Araneta, siya ang tatay ko na kailanman ay hindi ako kinilala. Ang lalaking iyon ay iniwan ng nanay ko sa dumi habang pinalalaki niya si Sebastian sa ginto. Inilapag ni Clarissa ang isang makapal na folder sa harap ko. Gusto mong linisin ang pangalan ng tatay mo at makuha ang pensyon ng mga manggagawa, idinagdag niya sa boses na puno ng pait. Ako naman gusto kong gamitin ang mga ebidensya ng embezzlement na ito upang ipasa sa leeg ni Don Emilio ang talinang batas hanggang sa lumuhod siya at kilalanin ako bilang tunay niyang anak at ibigay ang bahagi ko sa mana. Tinitigan ko ang folder. Kumuha ka ng ibang bala para sa sarili mong digmaan, attorney. Ang pakikipaglaban ko ay para sa katarungan ng tatay ko at ng mga manggagawa sa Tondo, hindi para sa mana ng isang Araneta. Justice or inheritance, pareho lang ang daan, nadadaanan yan, Macy. Ang pagbagsak ni Emilio Araneta, ang sagot niya habang binubuksan ang folder. Tumingin ka rito. Sa loob ng folder ay nakalapat ang isang sworn affidavit mula kay Nanay Saling, isang 68 anyos na mananahi sa bodega sa Bulacan. Nakasulat doon kung paanong pinilit ng mga tauhan ni Don Emilio ang mga matatandang manggagawa na pumirma sa mga blankong resibo ng sweldo habang ang kanilang pondo sa pension ay ipinapasok sa mga shell company sa labas ng bansa. Ito ang kailangan natin para mabuksan ang kaso sa SEC at sa Department of Justice, sabi ni Clarissa. Ngunit kailangan natin ng access sa mismong private server ng kumpanya at doon tayo nababara. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng malaking scarf at madilim na salamin sa mata, halatang nagmamadali at takot na masundan. Nang hubarin niya ang salamin, lumitaw ang mukha ni Patricia Evangelista, ang head ng Internal Audit ng Araneta Corporation. Macy, sa totoo lang, halos matunaw ako sa takot habang papunta rito. Ang hingal at nanginginig na wika ni Patricia habang mabilis na isinarado at inilock ang pinto. Inuutos na ni Don Emilio sa IT department na i-delete at i-wipe ang buong main server ngayong gabi. Mabilis na kinuha ni Patricia ang isang maliit at kulay pilak na metallic flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa gitna ng mesa. Nakuha ko ang encrypted backup ng private server ni Don Emilio. Bago nila i-lock ang system, ang mabilis niyang sabi. Lahat ng maanumalyang invoice at mga pondo ng pension na inilipat sa Bulacan, narito sa loob nito. Tinitigan ko ang flash drive at saka lumipat ang tingin ko sa bag na inilagay ni Patricia sa ibabaw ng mesa. Sa zipper ng kanyang bag ay nakakabit ang isang maliit na keychain, isang krus na gawa sa hinabing makukulay na sinulid. Ang eksaktong keychain na ginawa ng aking ina 10 taon na ang nakalilipas para sa mga empleyadong naging tapat sa aking ama. Pagkatanggap ko ng flash drive mula kay Patricia, isang kakaibang kutob ang pumasok sa aking isip. Bilang eksperto sa risk management, itinuturo sa amin na ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang lantad na bumabangga sa iyo, kundi ang taong biglang lumalapit at nag-aalok ng susi ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa sandaling iyon, ang pagnanais na makuha ang hustisya para kay Itay ang nagtulak sa amin upang magsimulang magtrabaho ng magdamag sa maliit na opisina ni Clarissa. Magdamag naming sinuri ang mga datos na laman ng flash drive. Ang bawat spreadsheet, bawat naka-encrypt na file at bawat transaction ay nagpapakita ng isang malaking sistema ng pagnanakaw. Si Don Emilio ay nagtatag ng mga ghost corporation sa Bulacan na ginamit na front para ilipat ang pondo ng kumpanya patungo sa kanyang personal na offshore accounts.
Ang pondo ng pensyon ng mga manggagawa na pinagpaguran ng ilang dekada ay unti-unting nilamon ng kanyang kasakiman. Ito na ang bala na kailangan natin para pabagsakin siya. Ang seryosong wika ni Clarissa habang nakatitig sa monitor ng lumang laptop. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng puting liwanag ng screen. Bukas na bukas din isasampa ko ang kaso sa SEC at maglalabas tayo ng injunction order. Ngunit habang abala si Clarissa sa paghahanda ng mga legal documents, napansin ko ang isang kakaibang anomalya sa loob ng source code ng backup file. Ang sistema ay may nakaset up na automatic data mirroring system. Ang ibig sabihin ng bawat pag-download na ginawa ni Patricia ay naisend din ng diretso sa isa pang IP address, isang address na nakarehistro sa pribadong network ng executive floor ni Don Emilio. Bago pa ako makapagsalita upang magbabala, biglang kumalabog ang pinto sa labas ng opisina. Mga pulis, buksan ninyo ang pinto. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo, sinundan ng malalakas na katok na nagpauga sa lumang kahoy na pintuan. Napamulagat si Patricia sa takot. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang kanyang bag. Paano nila nalaman ang lokasyon na ito? Ang nanginginig na tanong ni Patricia habang lumalapit sa akin. Sabi ko, sa inyo sinundan nila ako. Mabilis na kumilos si Clarissa, tinangkang itago ang mga dokumento sa ilalim ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto sa isang malakas na tulak. 3 pulis kasama ang ilang tauhan ng Araneta Security ang pumasok sa loob ng silid. Nanguna sa kanila ang isang lalaking may dalang warrant. Mercedes Navarro at Attorney Clarissa Rosales, ang seryosong wika ng pinuno ng mga pulis habang itinataas ang papel. Arepektado kayo sa salang unauthorized access sa corporate server, industrial espionage at pagtatangkang mga extortion sa Araneta Corporation. Bago pa ako makapagsalita, lumingon ako kay Patricia. Si Patricia ay nakatayo sa isang sulok malayo sa mga pulis. Sa halip na magmukhang biktima o takot na tulad namin ang kanyang mukha, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at tagumpay ng ngiti. Inalis niya ang kanyang scarf at itinayo ang kanyang sarili. Nakatayo ka pa dyan, Patricia. Sabihin mo sa kanila na kami ang magkasama sa pagkuha ng mga dokumentong ito. Ang galit na sigaw ni Clarissa habang pinipigilan ng pulis. Tumagilid si Patricia at lumapit sa pinuno ng mga pulis, sabay abot ng isang opisyal na dokumento mula sa Araneta HR. Ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Bilang head ng internal audit, ang malamig at mayabang na wika ni Patricia habang nakatingin sa akin ng may paghamak. Itinuro sa akin ni Macy kung nasaan ang mga nakasabit na illegal na file. Kaya agad ko itong ibinulgar sa management para maagapan ang kanilang blackmail. Sa sandaling iyon, ang buong katotohanan ay bumagsak sa aking isip tulad ng isang malamig na yelo. Walang pagtataksil na biglaan. Ang buong pagdating ni Patricia sa opisina na iyon ay isang malaking bitag. Ang flash drive na ibinigay niya ay isang pain, at ang pag-upload niya ng data ang nagbigay sa kanila ng legal na basehan upang palabasin na kami ang nag-hack at nagnakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Si Patricia ang nagdala ng flash drive dito. Ang sigaw ko habang marahas akong hinawakan ng pulis upang pusasan yung aking mga pulso. Walang pinakinggan ang mga pulis. Sa pilitan kaming itinulak palabas ng gusali habang ang mga flash ng camera ng ilang nag-abang na mamamahayag ay muling sumabog sa aming mga mukha. Habang inilalagay ako sa loob ng malamig na sasakyan ng pulis, natanaw ko si Patricia na sumasakay sa isang mamahaling itim na kotse kung saan naghihintay si Don Emilio habang magkasama silang tumatawag sa tagumpay. Ang lamig ng bakal na rehas sa piitan ay tila may sariling buhay. Gumagapang ito sa aking balat hanggang sa maramdaman ko ang panginginig ng aking mga buto. Sa loob ng maliit at amoy kalawang na selda sa presinto, tahimik akong nakaupo sa isang sulok habang pinapanood ang pagpatak ng oras sa sirang relo na nakapako sa pader. Si Clarissa ay pabalik-balik sa paglakad sa makipot na espasyo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng nakakabinging tunog sa sementong sahig. Hindi ko mapatawad ang sarili ko.
Ang galit na bulong ni Clarissa habang sinasampal ang kanyang sariling noo gamit ang palad. Nagpadali ako. Akala ko hawak na natin ang laro, yun pala ay naglakad tayo ng kusa sa loob ng bitag na hinukay ni Don Emilio at ng trader na si Patricia. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang mga kamay ko na nakaposa kanina ay namumula pa rin sa higpit ng pagkakakulong. Lumapit ako sa rehas at hinawakan ito ng mahigpit. Huwag mong sisihin ang sarili mo, attorney, ang mahinahon ngunit matatag kong wika. Ang mga taong nasanay ng mga pi ay laging may dalawang hakbang na abante dahil gamit nila ang pera at kapangyarihan. Ngunit natapos na ang kanilang pag-abante. Natigilan si Clarissa at lumingon sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Nasa kulungan na tayo, may bukas na bukas din ilalabas ni Don Emilio ang mga peking ebidensya upang tuluyan tayong ibaon sa kasong cybercrime at industrial espionage. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng 5 taon ko bilang forensic risk consultant, natutunan ko ang isang mahalagang tuntunin. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang taong sinungaling ay ang kanilang sariling pagmamataas. Nang i-upload ni Patricia ang data mula sa flash drive kagabi, hindi lamang nila nakuha ang kopya. Naiwan din nila ang digital footprint ng IP address ng taong nag-utos sa kanila mula sa main server. Naka-backup ang lahat ng galaw nila sa isa pang cloud storage na hindi kayang abutin ng mga tauhan ni Don Emilio. Bago pa makasagot si Clarissa, narinig namin ang tunog ng mabibigat na sapatos sa pasilyo. Isang pulis ang huminto sa tapat ng aming selda kasama ang isang abogado mula sa kumpanya ng Araneta. Ang abogado ay may dalang isang makapal na dokumento at isang malamig na ngiti. Mercedes Navarro, aning wika ng abogado habang nakatingin sa akin mula sa labas ng rehas. Pinadalhan ka ng kliyente kong si Don Emilio ng isang kasunduan. Kung pipirmahan mo ang dokumentong ito na nagsasaad na ikaw ang nag-isa at nag-iisang mastermind ng pag-hack sa Araneta Corporation at wala silang kinalaman, ibabasura nila ang kaso laban kay Attorney Clarissa at bibigyan kanila ng sapat na pera para lumipad patungong ibang bansa. Ngunit kung tatanggi ka, mabulok ka rito hanggang sa sumuko ang katawan mo. Tinitigan ko ang abogado ng may matang walang takot. Dahan-dahan akong lumapit sa rehas, kinuha ang dokumentong inabot niya sa maliit na siwang at tinitigan ang pangalan ni Don Emilio na nakasulat sa ibaba. Sabihin mo sa amo mo ang malamig at mariin kong wika habang pinupunit ang dokumento sa harap ng kanyang muka na ang seldang ito ay pansamantala lamang. Ngunit ang kulungan na naghihintay sa kanya sa impyerno ay habang buhay. Namumula sa galit ang mukha ng abogado nang talikuran kami at maglakad palayo habang sinasabing, magsisisi kami sa aming katigasan ng ulo. Subalit bago pa man matapos ang gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang jacket ang nagpakilala sa desk officer. Si Mang Cardo, ang matandang manggagawa sa bodega ng Tondo na noong una ay nag-alinlangan sa akin. Kasama niya ang 10 pang kinatawan ng mga manggagawa mula sa Bulacan at Tondo, hawak ang mga lumang placard at petisyon. Hindi namin kailangan ng pera ng mga Araneta, ang sigaw ni Mang Cardo. Mula sa labas ng rehas, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit puno ng paninindigan. Nandito kami para magpiyansa para kay Macy dahil alam namin na ang pamilyang Navarro ay hindi kailanman nanloko ng kapwa manggagawa. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Sa gitna ng kadiliman ng pagtataksil at kulungan ng katotohanan, ay nagsisimula ng sumilip sa pamamagitan ng mga kamay ng mga taong tunay na nagmamahal sa katarungan. Sa tulong ng pondo na pinagtulungan ng mga manggagawa sa Tondo at sa mabilis na pagpasok ng mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission, napilitan ng presinto na palayain kami ni Clarissa. Habang lumalabas ako sa pinto ng presinto, ang init ng kamay ni Mang Cardo at ang nagniningning na mga mata ng mga dating kasamahan ni Itay ang nagpaalala sa akin kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Salamat Mang Cardo, ang tapat kong wika habang nakatitig sa kanila. Ipinangako ko sa inyo hindi masasayang ang bawat pisong inilabas ninyo ngayong gabi.
Mabilis kaming dumiretso sa ligtas na apartment ni Clarissa sa Makati. Isinarado namin ang mga bintana at binuksan ko ang aking laptop. Sa kabilang dako ng lungsod, tiyak kong nagdiriwang na si Patricia at si Don Emilio sa isang mamahaling restaurant. Naniniwalang tuluyan na nila kaming naibaon sa kulungan. Ngunit hindi nila alam ang bawat hakbang ng isang forensic analyst ay nakaplano ng mas maaga kaysa sa kanilang imahinasyon. Ang flash drive na kinuha ni Patricia kagabi ay isang bay o decoy lamang. Laman nito ang isang espesyal na programa na nag-iwan ng digital signature sa main server ni Don Emilio sa sandaling binuksan nila ito. Dahil doon, mabilis kong nabuksan ang aking pangalawang sistema, isang encrypted cloud storage na itinayo ko 3 buwan na ang nakalilipas bago pa man ako pumasok sa Araneta Corporation. Tumingin sa akin si Clarissa habang ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Macy, ano ang ginagawa mo? Ipinadadala ko ang totoong hatol, ang malamig kong sagot habang binubuksan ang pinakasektritong folder sa aking cloud database. Sa loob ng folder na iyon ay nakaimbak ang kumpletong ebidensya, ang mga bank statement sa Cayman Islands, ang mga selyadong kontrata ng mga ghost company sa Bulacan, ang original na dokumento na nagpapatunay na walang kasalanan ng aking ama, 10 taon na ang nakalilipas, at ang pinakamalaking bomba sa lahat, ang kasunduan sa pautang kung saan isinangla ni Don Emilio ang mismong ancestral mansion ng mga Araneta at ang mga pangunahing bodega ng kumpanya. Higit sa lahat, nandoon ang digital signature ni Sebastian na pinike ni Don Emilio upang palabasin na ang sarili niyang pamangkin ang may-ari ng mga maanumalyang account sa ibang bansa. Inilagay ko ang personal email address ni Doña Lourdes sa recipient field. Inilakip ko ang buong dosye at nag-iwan ng isang maikling mensahe sa itaas. Basahin mo ito bago sumikat ang araw, Doña Lourdes. Dahil bukas sa press conference, ang pamilyang pilit mong pinoprotektahan ay hindi na pagmamayari ng mga Araneta, kundi pagmamayari na ng sarili mong kapatid. Pinalabas ko ang email. Sa kabilang banda ng lungsod sa loob ng marangyang mansyon ng mga Araneta sa Forbes Park, ang gabi ay tahimik at napapalibutan ng karangyaan. Nakaupo si Doña Lourdes sa kanyang malaking silyang gawa sa mahalagang kahoy sa loob ng kanyang pribadong aralan. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tubig habang pilit na pinakakalma ang kanyang sarili pagkatapos ng balita ng pag-aresto sa amin. Biglang nagliwanag ang screen ng kanyang personal na tablet sa ibabaw ng mesa. Isang high-priority notification mula sa isang hindi kilalang sender ang lumitaw. Kumunot ang noo ng matandang babae. Dahan-dahan niyang kinuha ang tablet at pinindot ang email. Sa unang ilang pahina, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit sa pag-aakalang isa na naman itong pananakot mula sa akin. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang pagbabasa sa mga nakalapat na pampublikong selyo at mga bank statement, ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Diyos ko, por santo. Ang pabulong at nanginginig na salitang lumabas sa kanyang mga labi habang ang baso sa kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa alpombra. Nakita niya ang katotohanan. Nakita niya kung paanong ang 800 milyong piso ng pondo ng kumpanya ay inilipat ni Don Emilio sa kanyang pribadong account. Nakita niya ang pekeng pirma ng kanyang mahal na anak na si Sebastian sa mga kriminal na dokumento. At nakita niya ang original na report ni Eduardo Navarro, ang report na nagpapatunay na 10 taon na ang nakalilipas ang kapatid mismo niyang si Don Emilio ang tunay na nagnakaw sa kumpanya. Nangginig ang buong katawan ni Doña Lourdes. Ang galit at pait na matagal niyang inipon laban sa akin ay mabilis na napalitan ng isang matinding pait ng pagtataksil mula sa sarili niyang dugo. Tumayo siya mula sa kanyang silya, hawak ang nakatatak na mga papel at naglakad palabas ng kanyang kwarto. Sa kabilang dulo ng pasilyo sa loob ng opisina ni Don Emilio, ang lalaki ay nakatayo sa harap ng malaking salamin habang umiinom ng mamahaling alak. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinag-aaralan ng kanyang talumpati para sa press conference bukas. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Lourdes, ang kanyang mga mata ay pula sa galit at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Ate Lourdes ang nagulat at nakanggiting wika ni Don Emilio habang humaharap.
Bakit gising ka pa? Huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat kay Macy at sa mga pulis. Hinihagis ni Doña Lourdes ang makapal na dosye sa ibabaw ng mesa ni Don Emilio dahilan upang matapon ang alak sa baso. Ito ba ang paraan mo ng pagprotekta sa pamilya natin, Emilio? Ang nanginginig ngunit matalim na sigaw ni Doña Lourdes na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang ibenta ang pangalan ng kumpanya, ipasara ang ancestral mansion natin, at ipasa ang parusa sa sarili kong anak na tigilan si Don Emilio. Ang ngiti sa kanyang mukha ay mabilis na napawi nang makita niya ang mga selyo ng Cayman Islands Bank at ang mga peking dokumento ng pirma ni Sebastian. Sa labas ng bukas na pinto, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Sebastian. Ang kanyang mukha ay namumutla habang naririnig ang bawat salita ng katotohanan mula sa labi ng kanyang ina at ng uncle na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa loob ng mansion ng mga Araneta, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Matapos marinig ang buong katotohanan mula sa bibig ng kanyang sariling ina, ang mundo ni Sebastian ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya makapaniwala na ang uncle na itinuring niyang bayani at pangalawang ama ang siyang mismong nagtulak sa kanya sa bingit ng kulungan at nagpasa sa kanya ng mga kriminal na responsibilidad. Nang subukan niyang komprontahin si Don Emilio sa opisina, ang tanging isinagot ng kanyang uncle ay isang malamig at mapang-uyab na tawa. Bakit ka nagulat, pamangkin, ang malamig na wika ni Don Emilio habang inaayos ang kanyang kuwelyo? Ikaw ay naging isang magandang palamuti sa kumpanya habang tahimik kung kinukuha ang lahat. Ang pagiging sunod-sunuran mo ang naglagay sa iyo sa posisyong ito. Sa gabing iyon, lumabas si Sebastian sa mansion ng walang dalang sasakyan. Ang ulan sa Maynila ay bumuhos ng may matinding lakas, tila sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang dibdib. Habang basang-basa at nanginginig sa lamig, nagmaneho siya patungo sa tondo, sa tanging lugar na alam niyang naroroon ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ang babaeng sinaktan at tinalikuran niya para lamang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Huminto ang kanyang mamahaling sasakyan sa bungad ng makipot na eskinita ng tondo. Dahil hindi na kayang pumasok ng kotse sa putikang daan, tumakbo si Sebastian sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay bumigat sa tubig, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Marahas niyang kinatok ang lumang pintuang gawa sa kahoy ng bahay namin. Ilang sandali pa bumukas ito. Si Ina, si Aling Rosa ang tumambad sa kanya. Ang mukha ng aking ina ay walang galit, tanging isang tahimik na awa lamang ang nakaguhit sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng lalaking minsang nangakong mag-aalaga sa akin. Nasa likuran ni Ina lumabas ako, suot ang simpleng puting damit. Ang aking mga mata ay malamig, walang bakas ng gulat o awa habang tinitigan ko ang lalaking nakatayo sa ulan. Macy, yang nanginginig at basang-basa na tawag ni Sebastian. Bumagsak siya ng tuhod sa putikan sa harap ng aming pintuan. Patawarin mo ako, Macy. Narinig ko ang lahat. Si Tito Emilio, ginamit niya ako. Pinirmahan niya ang pangalan ko sa mga illegal na dokumento nang walang pahintulot ko. Wasak na ang pamilya namin, Macy. Tulungan mo ako. Ipaglaban mo ako. Tinitigan ko si Sebastian mula sa itaas ng aming hagdanan. Ang lalaking minsang naglakad ng may mataas na ulo sa Marangyang Hotel sa Makati ay ngayon lumuluhod sa putikan ng tondo, umiiyak na parang isang batang nawala ng direksyon. Hindi ka biktima rito, Sebastian, ang malamig at mariin kong wika habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa bubong. Isa ka sa mga taong pumili na maging bulag dahil mas madali ang makinabang sa pawis at dugo ng iba. Pinili mong manahimik nang tapakan nila ang pagkatao ko sa gala dahil akala mo ay ligtas ka sa ilalim ng pangalan ng iyong pamilya. Huwag mo akong talikuran ngayon, Macy, ang desperadong sigaw ni Sebastian habang sumasabay sa patak ng ulan. Mahal kita, ginawa ko ang lahat para sa atin. Para sa atin ang mapait kong tanong. Kung mahal mo ako, hindi mo sana hinayaang itapon ng nanay mo ang mga barya sa paanan ko. Kung mahal mo ako sana, ay pinanindigan mo ang katotohanan noong una pa man. Mula sa bulsa ng aking damit, kinuha ko ang maliit na pilak na singsing ng aming pangako, ang singsing na ibinigay niya sa akin noong araw ng aming kasunduan.
Dahan-dahan ko itong iniabot sa gilid ng pinto at binitawan. Bumagsak ang sing-sing sa putikan sa pagitan namin, lumubog sa madilim na tubig at putik. Tapos na tayo, Sebastian, ang pinal kong wika. Ang tanging naiwan na lang ay ang hustisya para sa aking ama at sa mga manggagawang niloko ninyo. Hanggang dito na lamang ang pagpapakumbaba ko para sa iyo. Inilagay ni Ina ang kanyang mainit na kamay sa aking balikat, dahan-dahang hinila ako pabalik sa loob ng bahay. Ang lumang kahoy na pintuan ay dahan-dahang isinara, lumilikha ng isang mabigat na tunog na tuluyang pumuputol sa anumang natitirang ugnayan sa nakaraan. Naiwan si Sebastian sa labas, nakaluhod sa ulan, sumisigaw sa kawalan habang ang malamig na gabi ay tuluyang lumalamon sa kanyang mga pagsisisi. 5:00 ng madaling araw. Ang lumang simbahan ng San Lorenzo sa Tondo ay tahimik at napapalibutan lamang ng amoy ng kandila at ng malamig na hangin ng umaga. Nakaupo ako sa isa sa mga lumang silyang kahoy sa gitna ng simbahan na nakatitig sa krus sa gitna ng altare. Dito sa lugar na ito, ako tinuruan ng aking ama na ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng tulong, kundi ang paghahanap ng lakas ng loob upang harapin ang anumang bagyo. Narinig ko ang mabagal na hakbang ng mga sapatos sa sementong sahig. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo at formal na damit ang dahan-dahang lumapit at umupo sa kabilang dulo ng aking silya. Si Doña Lourdes. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang matayog na tindig at ang mga makinang na brilyante na ginamit niya noong gabing tapakan niya ako sa hotel. Ang kanyang muka ay halatang puyat, may mga malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga balikat ay tila mabigat sa isang hindi kayang pasaning dusa. Hindi ko inakalang dito kita matatagpuan. Macy, ang mahina niyang wika, ang kanyang boses ay nawalan ng dating